Narito ang Banghay Aralin sa Filipino Ikasyam or Baitang 9. Layunin. Pagtapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Nalaman ang mga elemento ng maikling kwento at kahulugan nito. B. Nasuri ang maikling kwento batay sa mga elemento nito. C. Nakakabuo ng sariling maikling kwento gamit ang mga elemento nito. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay tumayo upang hingin ang presensya ng Panginoon na pangungunahan ni Binibining Mia. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa inyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Josephine de la Peña, ang guro niyo sa Filipino. Pwede niyo rin akong tawaging Ma'am de la Peña. Kamusta kayo? Kinakabahan ba kayo? Naku, huwag masyadong kabahan. Madaling-madali lamang ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayong lahat na makinig at matuto? Binibining Ashley, may lumiban ba sa araw na ito? Mabuti kung ganun at kumpleto tayo sa araw na ito, paniguradong magiging masaya at puno ng aral ang tatalakayin natin ngayon. Bago tayo magsimula ay pakitingnan muna sa inyong paligid ng inyong upuan kung may mga nakakalat ba na basura at kung meron, pakipulot muna ito. Maraming salamat. Kayo na ay maaaring umupo ng maayos. Ngayon, balikan natin saglit ang ating huling aralin bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, pag-aaralan. Ano ang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Tama ka! Ang tinalakay natin noong nakaraang linggo ay tungkol sa parabola. Ano naman ang ibig sabihin ng parabola? Tama! Ang parabola ay mapupulutan ng mga aral at nakabatay o nakahalaw sa Biblia. Magbigay ng halimbawa ng parabola. Sino sa inyo ang makapagbibigay nito? Yes? Ang parabola ng 10 dalaga. Tama! Magaling! Yan ay napakagandang halimbawa ng parabola. Sa halimbawang ibinigay mo tungkol sa parabola ng 10 dalaga, maaari mo bang ibuod kung ano ang nakapaloob dito? At magbigay ka rin ng aral o katuturan sa iyong natutuhan. Tama! May 10 dalaga na naghihintay sa nobyo, 5 dalaga ay matalino at may ekstrang langis, at 5 dalaga ay mangmang at walang ekstrang langis. Nang dumating ang nobyo, ang matatalino ay nakapasok sa kasalan. Ang mangmang ay naiwan dahil hindi sila handa dahil naubusan sila ng langis at huli silang dumating at hindi na nakapasok. Tama na dapat nating pag-aralan na lagi tayong handa sa anumang oras. Kaya magaling, mahusay, palakpakan naman natin si Ginoong Andrew. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang palaro. Bago matapos ang 10 segundo ay dapat yung mahulaan kung kaninong litrato ang may-ari ng boses ng inyong mapakinggan or pinakinggan. Okay ba iyon? Handa na ba?
Magaling si Catherine Bernardo. Bottom line, di ka na niya mahal. Kaninong boses iyon? Tumpak si GM de Guzman. Sama mo naman ako sa dreams mo. Kasi kasama ka sa mga plano ko sa buhay eh. Yes, Binibining Bea. Tumpak, siya ay si Jericho Rosales. So stop acting like you know my pain. Ikaw si Celine! And you will never be Celine! At panghuling larawan, kaninong boses kaya? Mahusay, siya ay si Daniel Padilla. Palakpakan naman natin ang nakahula ng palarong ito. Ano ang inyong napansin sa mga litratong naging inyong kasagutan? Magaling! Lahat po ng litrato ay mga tauhan sa mga kilalang pelikula. Ngayon, bilang koneksyon sa ating talakayan, ang tauhan ay isa sa mga elemento ng maikling kwento. Dumako na tayo sa ating panibagong pagtatalakay. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hangos sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ngayon, ito ay nagdudulot ng aliw sa mambabasa at karaniwan itong natapos basahin sa isang upuan lamang at kapupulutan ng mga aral sa buhay. Ang mga elemento nito ay ang mga sumusunod. Paksa. Ito ay ang pinakaluluwa ng maikling kwento. Inalalahad ng author ang pangunahing punto o layunin ng kanyang isinulat. Ngayon, tayo naman ay dumako sa mga elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan. Ito ay ang nagbibigay buhay sa maikling kwento. Maaari itong maging mabuti o masama. Depende sa takbo ng kwento. Kalawa, tagpuan. Ito naman ang panahon at lugar kung saan nangyayari ang maikling kwento. Maaari ito ay sa panahon ng tag-ulan, tag-init, umaga, tanghali, gabi, sa lungsod o lalawigan, sa bundok o ilog. Suliranin. Ito naman ang problemang harapin o kinahaharap ng tauhan sa kwento. At banghay. Ito ang naayos na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari nito. Meron tayong 5 bahagi nito ang mga susunod. Una, simula. Sa bahaging ito, ipinakilala ang tauhan at tagpuang iikutan ng kwento. Dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. Tunggalian. Sa bahaging ito, ipinakilala o makikita ang pakikipagtunggalian ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kanyang harapin nito. Dito nagaganap ang tunggalian ang dalawang magkaibang pwersa. Kasukdulan, ito naman ang pinakamataas na pangyayari sa kwento, kaya't ang bahaging ito ang pinakamaaksyon. At kalakasan, sa bahaging ito naman ay bumababa ang takbo ng kwento. Nagbibigay daan ito sa wakas. Dito malalaman kung magtagumpay or magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan o hindi. At ang huli naman ay ang wakas. Ito ang kinahihinatnan o resolusyon ng kwentong maaaring masaya o ito ay malungkot. Huli, may 5 bahagi ng banghay. Una ay simula, tunggalian, kasukdulan, kalakasan, at ang panghuli wakas. Kaya meron ding estilo ng author. Ito ang paraang ginagamit ng author upang mas maging masining ang pagkakasulat ng kanyang akda.
Halimbawa ay may mga tayutay, simbolismo, at pahiwatig at iba pa. Dumako naman tayo sa paglalahad. Binibining Lea, ano ang maikling kwento o ano ang kahalagahan ng maikling kwento? Tama! Isang maikling kathang pampanitikan, nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay na may isa o ilang tauhan, pangyayari at may isang kakintalan. Ginoong Mark, ano naman ang banghay? Magaling! Ito ay simula, tunggalian, kasukdulan, at wakas. Mahusay! Bakit ito mahalaga sa isang banghay? Yes? Tama, sa madaling sabi, ang bawat bahagi ng banghay ay hindi lamang pagkasunod-sunod ng pangyayari, kundi isang paraan upang maghatid ng mas malinaw, mas kapanapanabik, at mas makabuluhang kwento. Magaling! Magaling naman pala itong mga mag-aaral ko. Ngayon ay magkakaroon tayo ng paglalapat at kung mayroon ba kayong natutunan sa aking tinalakay ngayong araw. Narito ang mga panuto. Simulan niyo na ang pagsagot at basahin ng maayos. Kung tapos na kayo, pakipasa na ang inyong papel na inyong sinagutan. Okay, lagpas na tayo sa oras. Tapos na, pakipasa na ang inyong papel. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya ngayong araw. Kumuha ng isang buong papel at sagutin ng maayos. Narito ang panuto A at B sa PPT. Sa panuto A ay suriin kung ano ang elemento ng maikling kwento ang mga sumusunod nito. Sa panuto B naman ay ihanay ang column A sa column B. Magsimula na kayo sa pagsasagot nito. Tapos na ba ang lahat? Okay, lagpas na tayo sa oras. Okay, dahil tapos na, maaari na kayong magpalitan ng inyong katabi at tayo ay magwawaso na sa inyong sagutang papel. Simulan na natin. Pero bago niyan, ay basahin ko muna ang panuto. Suriin kung ano ang elemento ng maikling kwento ang mga sumusunod nito. Una, patlang sa tuktok ng bundok ng luntian ay nakatirik ang maliit na bahay ng mga ngaso. Ano ang inyong kasagutan? Tama, tagpuan. Pangalawa, patlang hindi nalaman ni Melody kung paano ipapaliwanag na nawala ang perang pinag-iipunan ng kanilang ina. Ano ang sagot? Tama, suliranin. Pangatlo naman ay si Tia Rosa ay may kakaibang ugali, mahigpit pero mapagmahal. Ano ang inyong sagot? Binibining Lea? Tama, tauhan dahil Tia Rosa ay may kakaibang ugali at mahigpit pero mapagmahal. Pang-apat, patlang sa wakas na ibalik niya ang nawawalang bag sa tunay na may-ari at nakatanggap ng pasasalamat. Ano ang inyong sagot? Mahusay, ito ay wakas. Panglima naman, patlang, isang umaga nagising si Mara na puno ng tanong kung bakit nawala ang kanyang amulet. Ano ang inyong sagot? Mahusay, ito ay simula. Dumako naman tayo sa B. Panuto. Ihanay ang column A sa column B. Una, wakas. Anong letra ang iyong sagot na nasa column B? Letrang B, ito'y pagtatapos ng pangyayari. Tumpak. Pangalawa, kaisipan. Ano naman ang sagot nito? Letrang C, tama. Ito ay mensahe o kakintang
na maiiwan sa isip ng mambabasa. At pangatlo naman, tagpuan. Ano naman ang inyong sagot? Letrang A, tumpak. Ito ay ano? Tama, ito ay tumutukoy kung anong panahon o oras at saan nagaganap ang maikling kwento. At pang-apat naman, banghay. Ano naman ang inyong mga sagot? Anong letra? Letrang D? Tama, ito ay pagkasusunod ng pangyayari. At panghuli naman, ang panglima. Ito ay tauhan. Ano naman ang inyong mga sagot? Letrang E. Tama, ito ay tumutukoy sa nagsisiganap ng maikling kwento. Noon, dahil tapos na kayong magwawaso, pwede nyo na ibalik ang inyong papel sa may-ari o katabi nyo lamang. Ngayon, sino ang nakakuha ng mataas na puntos? Okay, konting katahimikan lamang para tayo ay magkaintindihan bawat isa. Okay, sino ang nakakuha ng 10? Siyam? Okay, magaling. 8? Okay. 7, 6? Wala. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala. Magaling dahil walang nakakuha ng mababang puntos o score. Ngayon, maaari mo na kayong magtumayo. Magbigay tayo ng 3 palakpak at isang magbigkas ng aba, ayos, magaling. At uulitin naman natin sa ikatlong palakpak para sa ating sarili. Sa kadahilanan ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw na tungkol sa magaling, tungkol sa elemento ng maikling kwento. Ngayon, simulan na natin. Okay? Tumayo ng maayos. Okay, simulan na natin. 3 palakpak. 1, 2, 3. Aba, ayos. Magaling. 1, 2, 3. Palakpakan naman natin ang mga sarili dahil napakagaling at napakahusay nyo ang aking mga mag-aaral. Magkakaroon tayo ng takdang aralin, makinig ng maayos. Lumikha ng sariling maikling kwento na naglalaman ng mga elemento ng maikling kwento na natalakay sa klase. Bago tayo magsiuwian ay pakipulot muna ang inyong mga basura na nakapaligid para tayo ay manatiling malinis ang ating paligid. Tapos na? Maraming salamat. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Kaya naman, palakpakan naman ang ating sarili dahil naging mahusay at magaling kayo sa pagsasagot sa mga katanungan ng guro. Ngayon, tumayo ang lahat at tayo ay manalangin para sa ating pagtatapos sa klase. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat at hanggang sa muli mga mag-aaral. Paalam!